Tiniyak ngayon ng Malacanang na hindi maantala ang proyekto ng gobyerno sa kabila ng pagbablacklist sa ilang contractors na sangkot sa flood control anomaly. Si Creseline Catarong magbabalita. Mayroong 16 na contractors na kasalukuyang dumadaan sa proseso ng blacklisting dahil sa pagkakasangkot sa mga maanumalyang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno, kung saan 4 sa mga ito ay tiyak na natanggalan na ng lisensya. Ito ang iniulat ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa Paris briefing nitong Martes, batayan niya sa report ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Ibinahagi pa niya na ayon sa DPWH o Department of Public Works and Highways, mahigit 60 contractors ang maaring maisama sa blacklist. Gayunpaman, inilahad ni Castro na tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kahit pa magkakaroon ng blacklisting ng mga contractor, hindi raw ito magkaaapekto sa mga isinasagawang proyekto ng gobyerno. Paliwanag ng Pangulo, mayroon namang mga matitino at maayos na contractors na magpapatuloy sa mga proyekto. Dagdag ng Paras Press Officer, magiging prioridad din ng gobyerno ang pagbabayad agad sa mga contractor na tumutupad ng maayos sa kanilang trabaho. So, hindi po kailangan matakot ang mga contractor at ang mga nasa industriya na makipagnegosasyon at makipagtransact sa gobyerno dahil ang pangako po ng Pangulo, babayaran po ang lahat ng mga contractor na maayos magtrabaho. Kaugnay nito, inihayag ng Malacanang na ipinauubaya na ng Pangulo sa mga kaukulang otoridad ang usapin ng flood control scandal. Partikular tinukoy ng Pangulo ang mga ahensya tulad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, Office of the Ombudsman at Department of Justice, katuwang ang DPWH. Ang tungkol sa flood control projects, hayaan na po natin sa mga mag-iimbestiga at kung nakasuhan na po, hayaan na po natin ito sa korte at sa Sandigan Bayan. Ayon kay Castro, nais ng Pangulo na magtuon ng pansin sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. At nais niya po, kapag ka po dumating yung araw na magkakaroon po ng press briefing with the MPC, ang gusto niya pong tutukan at ma-discuss sa inyo ay kung paano niya maiaangat ang buhay ng Pilipino. Mas magandang pag-usapan kung ano mga plano niya patungkol sa ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, binigyang diin niyang patuloy pa rin na interesado ang Pangulo sa issue, kaya't ipinagkatiwala niya sa ICI ang investigasyon bilang isang independent body. Ayon pa kay Castro, hindi tumitigil ang DPWH sa pagsisiguro na ang mga responsable ay mapanagot. Samantala, tinalakay din ang sitwasyon ng ICI na kasalukuyang may isa na lamang na natitirang miyembro matapos magbitiw ang ibang opisyal ng komisyon. Saad ni Castro, ipinauubaya na ng Pangulo sa ICI kung paano nila gagawin ang kanilang mga desisyon bilang isang independent body. Kung kinakailangan ng tulong mula sa executive branch, tiniyak naman ng palasyo na magiging bukas ang gobyerno upang magbigay ng suporta. Kung ano po ang magiging desisyon ng ICI, yun po ang maaari maging tugon ng Pangulo. Kung kinakailangan nila ng tulong sa executive, ibibigay po. Pero kung ano po ang magiging destiny ng ICI, kung ano ang magiging susunod na magalaw nila, yan po ay pinauubaya ng Pangulo sa ICI bilang independent commission. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News.